mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ay ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Parang mahina. Hello? Hi? Very good. Ang direksyon ng ating simbahan ngayon ay sa synodality. Narinig na po ba ninyang synodality? Hindi pa. Ano ba kayo? Anong school kayo? One sumulong. So, hindi pa daw nila narinig ang synodality. Sa synodality, siguro alam ng ating mga kapatid dito. Wala ba kayo? Walang nakakaalam? Sa synodality, tayo ay hindi dapat kanya-kanya. Dapat sama-sama. Dapat walang naiiwanan, magkakasama. Okay? So, sa synodality ay mayroong para tayo ay magsama-sama, dapat mayroong pakikiisa, gaya pakikilahok or participation, para maisabuhay natin o maisagawa natin ang ating misyon. Kaya sa homilya na inyong naririnig ngayon, mayroon ding synodality. Dapat sama-sama tayo, hindi yung pare salita ng dadalang ng dada doon. Tapos kayo naman, nakikinig-kinig lang dyan, kanya-kanyang kayong pakinig, ang pare kanyang salita. Dapat may pakikiisa. Sunod ay pakikilahok, participation. Kaya sa homilya mamaya, para magkapag-participate kayo, tatanungin ko kayo. Amen ba? Paano kayo magpa-participate kung hindi ko kayo tatanungin? Hindi ba? So, bakit ginagawa natin ito? Dahil gusto nating maintindihan ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi naman natin naintindihan ang salita ng Diyos,
paano natin isabuhay? Sayang lang ang oras natin dito. Di ba? Kasi dapat pag alis natin, pag uwi natin, ay dala-dala natin yung salita ng Diyos na naintindihan natin at para isabuhay. Amen? At yan ay pagtutupad ng ating misyon mula sa salita ng Diyos. Kaya walang saysay ang pagpunta natin dito kung hindi naman natin naintindihan at naisabuhay ang salita ng Diyos. Kaya importante na naintindihan natin para maisabuhay ang salita ng Diyos. Ngayon, magsimula na po tayo. Ang gawan ng mabuti, ang mga gumagawa sa atin ng masama. Naintindihan nyo? Nasundan po ninyo? So, ang gawa ng mabuti, ang mga gumagawa sa atin ng masama, ay madali ba o mahirap? Sino nagsasabing madali? Pakitaas ang kamay. Wala? Saan? Wow! Congratulations! Palakpakan natin yung bata, no? Madali daw gumawa ng mabuti sa gumagawa sa kanya ng masama. O sino naman ang para sa kanila mahirap? Aba, marami. Bakit yung mga bata lang, yung mga wala? Nag-abstain ba kayo? So, mahirap. Pero kahit mahirap ay dapat gawin po natin. Amen ba? Bakit mahina? Amen ba? Very good. Dahil yan ang paalaala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagbasa ngayong ikailan? Ha? Alin? Ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ngayon, una, aling pagbasa ang nagbibigay ng iba't ibang paraan ng paggawa ng mabuti sa mga gumagawa ng masama? O sa aling pagbasa? Very good. Ang galing-galing ng bata na ito. Anong pangalan mo? Si Roberto. Ang galing. Mga mag-first honor ka ngayon, no? So, sa Ebanghelyo, so maraming sinasabi roon na mga paraan ng paggawa ng mabuti sa gumagawa sa atin ng masama. Pero babanggitin lang natin yung tatlo. Ang una, may nakaalam na dyan? Very good. Ibigin ang kaaway. Anong pangalan mo naman? Ha? Damara. So si Damara, no? Galing. Sino pang makapagbigay? Ibigin ang kaaway. Kayo? Ba? Lumalaban ang Juan sumulong, no? Ano ka? Saan ka? Ha? Gomez, ano yun? Pagpalain ang sumusumpa. Bang, galing-galing, pagpalain ang sumusumpa sa atin. Palakpakan naman natin yung mga nagsagot ng napakagaling, no? Tinuruan mo ba ito? Ha? Sunday school pala kayo. O yung pangatlo? Ano? Aba, si Amara, may isa pa. Ano? Ipagdasal ang mga umaapi sa atin. Very good, no? So, ibigin natin ang ating kaaway. Alin doon ang masama? Ibigin o yung kaaway? Kaaway po.
Kaaway, very good. Siyempre, kaaway, masama yun, di ba? Ano yung mabuti doon? Paulit ko yung answer, yung question. Ibigin. Very good. Ibigin. Di ba? Sa pagpalain ang mga sumusumpa sa atin, o sabay-sabay kayo, anong sagot? Ano yung masama doon? Sumpa. Ang mabuti doon ay pagpalain. Okay? Sa idalangin ang umaapi sa atin, ang masama doon ay umaapi, at ang mabuti ay idalangin. So alam na ninyo kung anong gagawin ninyo sa kaaway ninyo, anong gagawin nyo? Anong mabuting gawin? Ibigin. Sa mga sumusumpa, anong mabuting gawin? Pagpalain. Sa mga umaapi sa atin, anong mabuting gawin? Idalangin. Very good. Kita ninyo ang gagaling ng ating mga bata, no? Palakpakan natin ang mga bata, ang gagaling. Oh. Kayo mga grown up, sana huwag kayong magpatalo. O pupunta ako dyan mamaya, no? Huwag kayong magpatalo dito sa mga bata. Alam nila, no? So, bakit dapat tayong gumawa ng mabuti sa gumagawa sa atin ng masama? Hindi ba dapat sa gumawa lang tayo ng mabuti sa gumagawa sa atin ng mabuti? Hindi po ba? Gumagawa siya ng masama. Bakit gawa natin ng mabuti? Di sa mga gumagawa na lang ng mabuti sa atin, ang gagawa natin ng mabuti. Agree ba kayo sa akin? Hindi. Hindi. Bakit? Saan natin makita ang sagot sa tanong na ito? Sunday school. Hindi pala kayo nabanggit kanina. Sa Ebanghelyo, sinasabi roon, kung kayo ay gumagawa ng mabuti sa mga gumagawa ng mabuti sa inyo, anong gantimpala ang hihintayin ninyo? So, ibig sabihin, walang gantimpala. Kahit yung mga makasalanan ay gumagawa ng mabuti sa mga gumagawa sa kanila ng mabuti. So parang katulad lang pala tayo ng mga makasalanan. At kung tayo makasalanan, ay wala tayong hihintaying gantimpala. Amen ba yun? Ngayon, anong konkretong, ang mga pagbasa natin ngayon, may konkretong pangyayari na kung saan may gumawa ng mabuti sa gumawa sa kanya ng masama. Sa aling pagbasa po yon? Saan? Anong pagbasa? Isigaw na ninyo? Ha? Unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sino ang nagnanais gumawa ng masama? Sino? Si Saul. Sino naman ang gusto niyang gawa ng masama? Si David. O anong masamang nais gawin ni Saul kay David? Ha? Gusto niyang patayin. Bakit gustong patayin ni Saul si David? Nainggit kay David. Dahil mas marami si David na natalo na kanilang mga kaaway. Hindi po ba? Kaunti ang natatalo ni Saul. O sino naman ang gumawa ng mabuti? Sino? Si David. Kanino? Kay Saul. Anong mabuting ginawa niya?
May pagkakataon na siya na patayin si Saul dahil napasok niya ang kanilang kampo. Tulog na tulog si David at yung mga kasama niyang mga kawal. At sa bandang uluhan ni Saul ay mayroong ano? Alin? Mayroong sibat. Pwede niyang gamitin yon at itarak sa dibdib ni Saul. Hindi po ba? Ginawa ba ni David? Bakit hindi niya ginawa? Very good. Anong pangalan mo naman ba? Andres Bonifacio. Humahabol yung Andres Bonifacio. Anong pangalan mo? Fritz po. Fritz. Prince. Okay. So sabi niya, isang malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa isang hinirang ng Diyos. Sino yung hinirang ng Diyos? Si David, si Saul. Kaya kita ninyo, kahit masama ang hinirang ng Diyos, ay huwag dapat pagbuhatan ng kamay. Yan ang nais sabihin sa atin ni David. Ngayon, sinasabi na kapag tayo ay gumawa ng mabuti sa gumagawa sa atin ng masama, mayroon po tayong hinihintay na alin? Gantimpala. Ang galing-galing ng mga bata. Gantimpala. Sa liwanag ng aling pagbasa natin, matutunghayan ang gantimpala sa, sabi daw, ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinasabi roon, ang unang Adan. Sino ang unang Adan? Sino? Di si Adan ay makalupa dahil galing sa lupa. Ang ikalawang Adan, sino yung ikalawang Adan? Very good. Si Jesus ay makalangit dahil galing siya sa langit. So, darating, ang pinakamensahe ng ikalawang pagbasa ay darating ang panahon na tayong makalupa gaya ng unang Adan ay magiging katulad ng ikalawang Adan na makalangit. Kumbaga, kung tayo makalupa, nandito tayo sa lupa, pero kung tayo naging makalangit, magiging nandoon na tayo sa langit. So yan ang gantimpala ng mga gumagawa ng mabuti sa mga gumagawa ng masama. Kung ngayon, tatanong natin ang ating sarili kung yan nga talaga ang ginagawa natin. Una, iniibig ba natin ang ating mga kaaway? Amen ba, sister? Amen. Dapat ibigin natin yung ating kaaway. Pinagpapala ba natin ang sumusumpa sa atin? Amen po. Amen. Ipinagdarasal ba natin ang mga umaapi sa atin? Amen po. Very good. Ang galing-galing naman pala nila. Kapag ginawa natin lahat yon, ay nag-aantay sa atin ang gantimpala dahil tayo ay gumagawa ng mabuti sa mga gumagawa sa atin ng masama. Amen?